Sa kalagitnaan ng gabi sa isang tahimik na kapitbahayan sa Green Bay, Wisconsin, bumaba ang ina ng 24 years old na si Shad Therion sa silid tulugan nito sa basement. Narinig niya na umalis na ang kasintahan ng kanyang anak at napansin niyang bukas pa ang ilaw nito, kaya nagdesisyon siyang silipin ang kalagayan ng anak. Ngunit hindi siya umabot sa mismong silid. Bago pa man siya makarating, napansin niya ang isang timba sa paanan ng hagdan ng basement. Alam niyang hindi ito dapat nandoon at may towel na nakapatong dito. Itinaas niya ang towel upang tingnan kung ano ang laman nito, ngunit hindi niya inaasahan o gugustuhing makita ang nasa loob. Napasigaw siya at tinawag ang kanyang partner na bumaba rin upang masaksihan ang nakakakilabot na laman ng timba bago tumawag sa 911. I have no clue what's happening with my girl. Swears that she's found her severed head of her son in the basement. Agad na ipinadala ang mga pulis sa bahay, ngunit kahit sila ay hindi handa sa kanilang matutuklasan, hindi lamang sa bahay kundi pati na rin sa paghabol sa isa sa pinakakinamumuhiang kriminal sa kasaysayan ng estado. Welcome back sa JR True Crime Files, kung saan aming dinidetalye ang mga kaso at mga kriminal mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng mga ulat. Sa totoo lang, walang sapat na salita para ilarawan ang nakakakilabot na kasong ito. Kaya't dumiretso na tayo sa kwento upang makita nyo mismo kung paano ang isang tila normal na tao ay maaaring makagawa ng ganap na kasamaan dahil sa bisyo. Bago tayo magsimula, kung nagustuhan nyo kung paano namin isinasalaysay ang kasong ito, ikalulugod po namin kung mabibigyan nyo kami ng like, share at subscribe. Maraming salamat po. Si Taylor Denise Coronado ay ipinanganak noong November 23, 1997. Ang kanyang mga magulang ay sina Marla at Arturo Coronado. Ang kanilang pamilya ay unang nanirahan sa Evanston, Illinois, ngunit kalaunan ay lumipat sa Green Bay, Wisconsin. Sa kanyang paglaki sa Green Bay, maraming hamon ang hinarap ni Taylor sa kanyang kabataan, kabilang ang isang hindi ideal na kapaligiran sa bahay. Noong siya ay 12 years old, pumanaw ang kanyang ina dahil sa liver cirrhosis na dulot ng kanyang labis na pag-inom ng alak. Naiwan sina Taylor, ang kanyang kapatid, at ang kanilang ama na nagdadalamhati. Dahil sa mga trahedyang ito, lalong nag-iba ang pag-uugali ni Taylor sa paaralan at noong siya ay nasa ikapitong baitang, nagsimula siyang sumailalim sa therapy. Sa ilang punto ng kanyang high school life, siya ay na-expelled dahil sa pakikipag-away. Sa huli lumipat siya sa Texas upang manirahan sa kanyang mga lolo't lola at tapusin ang kanyang senior year. Ilang taon matapos siyang ipadala upang manirahan sa kanyang mga lolo't lola, ang ama ni Taylor na si Arturo ay naaresto sa Wisconsin. Kalaunan, nilitis siya at napatunayang nagkasala sa kasong second-degree sexual assault sa isang menor de edad, kung saan siya ay hinatulan ng 12 years na pagkakakulong. Ngunit sa kabila ng nangyari, ipinagpatuloy ni Taylor ang kanyang buhay. Sa parehong taon noong 2018, nang maaresto ang kanyang ama, nakilala niya si Warren Chabot. Agad silang nagkaibigan at umabot sa puntong ipinatatuo nila ang pangalan ng isa't isa sa kanilang mga leeg bilang simbolo ng kanilang relasyon. Pagsapit ng 2020, sila ay nagpakasal at parehong pinalitan ang kanilang apelyido upang maging siya business. Ang mag-asawa ay ilang beses lumipat ng tirahan sa loob ng Texas, ngunit sa huli ay bumalik sa Green Bay, kung saan lumaki si Taylor. Sinubukan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng mga handicraft tulad ng dream catchers at mga accessories, at gumawa din siya ng isang GoFundMe account para humingi ng tulong pinansyal. Hi, I'm Taylor Business, and I'm a very hardworking, dedicated individual that's broke and really needs money to help get that swole on. So if you could please donate to this GoFundMe page, be greatly appreciated. Thank you. Parehong nagkaroon ng mga kaso sa batas sina Taylor at Warren. Noong 2020, inaresto si Taylor dahil sa pananakit, pagbabanta sa isang pulis, at pagtangging magpaaresto. Siya ay hinatulan ng 3 years probation at 60 days sa kulungan. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng interes na tapusin ang kanyang 60 days na sentensya at hindi pagpiyansa. Muling inaresto si Taylor dahil sa pagdadala ng drug paraphernalia, kasama ang iba pang mga kaso. Sa kabila ng lahat, hindi siya ikinulong at binigyan lamang ng karagdagang probation.
Si Warren naman ay nagkaroon din ng kaso na may kinalaman sa droga. Noong 2021 na siya ay inaresto dahil sa kasong conspiracy to distribute methamphetamines at hinatulan ng 2 years na pagkakakulong. Noong Oktubre ng taon ding yon, bago pa siya tuluyang makulong, ipinanganak ni Taylor ang kanilang anak na si Mateo. Habang nakakulong ang kanyang asawa at patuloy ang paglala ng mga kaganapan sa kanyang buhay, kabilang na ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa isang aksidente sa motorsiklo noong 2022, lalong nalulong si Taylor sa paggamit ng droga. Sa huli, muling nag-cruise ang kanilang landas ni Shad Therion, isang matagal na niyang kaibigan na dati niyang nakarelasyon noong high school. Si Shad Therion ay ipinanganak noong September 7, 1997. Ang kanyang mga magulang ay sina Tara Pakanich at Michael Therion. Ang mag-asawa ay may 3 pang anak, 2 babae at 1 lalaki. Lumaki sa Green Bay si Shad at siya ay isang mabait, maalaga at artistic na batang lalaki. Mahilig siyang umukit ng kahoy at mag-camping. Nag-aral siya sa parehong high school na pinasukan ni Taylor sa Green Bay, ang Bayport High School. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho siya kasama ang kanyang ama at lolo sa negosyo ng kanilang pamilya habang ginagawa ang mga proyekto tulad ng pag-ukit ng kahoy sa kanyang libreng oras. Habang ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay buong pusong nagpapatunay na si Shad ay isang mabuting tao na may mabait at banayad na pag-uugali, ay nagkaroon din siya ng ilang minor na kaso sa batas. Noong October 2021, inaresto siya dahil sa disorderly conduct at pagtanggi sa pag-aresto. Hindi nagtagal, siya ay napunta sa maling landas at nakasama si Taylor. Pumasok sa isang sexual na relasyon sina Shad at Taylor at habang tumatagal ang kanilang oras na magkasama, naiulat na si Shad ay tuluyang nahulog sa kanya at interesado sa isang seryosong relasyon. Ngunit si Taylor, nakasal at may anak na ang tanging nais lamang ay isang casual na fling, ay walang interes na gawing seryoso ang kanilang relasyon. Ngunit patuloy pa rin silang magkasama at sa isang tipikal at nagyayelong araw ng taglamig sa Wisconsin, nagbago ang takbo ng kanilang relasyon. Noong February 22, 2022, nakipagkita si Taylor sa isa pang lalaking kaibigan at sinundo nila si Shad bago pumunta sa apartment ni Taylor kung saan nagsimula silang gumamit ng iba't ibang uri ng droga, nagsimula sa marijuana at kalaunan ay gumamit ng mas matinding droga kabilang ang methamphetamines. Nang makauwi na ang kanilang kaibigan, nagpunta sina Shad at Taylor sa bahay ng ina ni Shad kung saan may kwarto siya sa basement. Kilala ng nanay ni Shad si Taylor at naririnig niya ang magkasintahan na nasa basement kaya't alam niyang nandoon sila. Nang gabi ding yon ang ina ni Shad at ang kanyang partner ay umalis. Nang bumalik sila sa bahay bandang 2 a.m., mukhang normal naman ang lahat kaya't dumiretso na sila sa kwarto para matulog. Mga bandang 3:00 ng madaling araw nagising siya dahil sa tunog ng isang malakas na pagsara ng pinto at isang sasakyan na papaalis na inisip niyang si Taylor ang umaalis. Kaya't bumangon siya at nagtungo sa basement upang tingnan si Shad. Pagdating niya sa tuktok ng hagdanan ng basement, nakita niyang nakabukas ang ilaw sa basement kaya't bumaba siya. Pagdating niya sa ibaba ng hagdanan, napansin niyang may isang timba na natatakpan ng isang tuwalya. Ang timba ay hindi karaniwang nandoon kaya't inangat niya ang tuwalya upang tignan kung ano ang laman. Nang makita niya ang laman nito, sumigaw siya para tawagin ang kanyang partner na bumaba. Agad itong bumaba at tumawag sa 911. County Public Safety, how may I help you? Yes, I'd like an officer at 829 Stony Brook. Girlfriend just woke me up and swears that she found her severed head of her son in the basement. Okay. Tell me what's happening there again? I have no clue what's happening. My girl swears that she's found her severed head of her son in the basement. Did you go down there? In a bucket. I went down, I can't tell what the fuck it is. Pardon my language, I'm kind of a little freaked out. Whose head is it? She's claiming it's her son. How old is her son? 24, 25. Missing or? No, yeah, he was here yesterday with some chick, and then all of a sudden nobody's here. And, you said you went down there, correct? Yeah, and I lifted his hole, but I can't see very well, and I can't tell what the hell it is. So there's something in the bucket. There's something in the goddamn bucket there. Do
think she's hallucinating, or do you think that... I don't think so. I went down there, dump in the damn bucket. I can't, I don't know, man. She's a little freaked out and kind of freaking me out. Hello? Hi, Tara. So can you tell me what's going on? Are you positive my son's head is in a bucket, my own bucket, in my basement? What makes you think that? Because I looked in the bucket. And what did you see? Exactly what I told you. Okay, where's the rest of the body at? No idea. Dumating ang mga pulis makalipas ang 10 minuto. Did you both see this? I opened the towel, I picked up the towel and dropped it because I don't know what the it is, man. I have bad vision. And she's like, is that what I think it is? I'm like, I don't know what the fuck it is. Do you want to stay with those two? I was going to see it. Yeah. Where's it at? So right there, look right, there's a bucket where it's taller. Inakay sila ng magkasintahan papunta sa basement kung saan sa ibaba ng hagdan, naroon nga ang isang timba. Ang mga opisyal mismo ang nag-angat ng tuwalya at tumambad sa kanila ang putol na ulo at ari ng isang lalaki. Agad silang tumawag ng karagdagang backup. 4 Edmond, 82 Sam. I know you're busy over there, but this is actually what it's going to be. It's not going to be a 961 thing or a 96 thing, so we're going to need more units here. Bagamat nasa pagkagulat, hindi nila agad matukoy kung totoo ba ang kanilang nakikita. Sa labis na pagkasindak, mas pinabilis nila ang paghingi ng tulong mula sa iba pang mga officers. Pumunta ang mga pulis sa kwarto ni Shad at doon ay kitang-kita nila na may naganap na brutal na krimen. Naroon ang mga kutsilyo, isang kutsyon na puno ng dugo, isang katawan ng lalaki na nasa loob ng isang storage bag, mga likido mula sa katawan, at iba't ibang parte ng katawan na nagkalat sa loob ng kwarto na nakalagay sa iba't ibang bag kabilang na ang mga plastic shopping bags. Pagkatapos nito, nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Taylor. Sa labas ng kanyang apartment, natagpuan nila ang van na kanyang minamaneho at napansin ang mga tila bakas ng dugo na mula sa van papunta sa kanyang apartment. Nothing. Hey. Is this blood? Does this look like blood to you? Or am I just tripping? Bloody footprint? You see this right here? Could possibly be blood. Habang sinusuri ng mga pulis ang mga bakas ng dugo, biglang lumabas si Taylor mula sa kanyang apartment. Hi, Taylor. How's it going? Officer Russell with the Green Bay Police Department. Just make sure you ain't got nothing on you here. May dugo sa kanyang sweatshirt at may mga dugo at sugat din sa kanyang mga kamay. Sinuri ng mga pulis ang kanyang van at natagpuan ang binti ni Shad sa loob ng isang kahon ng crockpot. Agad nilang dinala si Taylor sa istasyon ng pulisya. Nobody's armed? Nobody's armed. You sure? I'm sure. It took him out! It took him out! Woo! Habang nasa interrogation room, unang sinabi ni Taylor na nawalan siya ng malay habang nagaganap ang pag-atake. Ngunit nang sabihin sa kanya ng mga pulis na nakita nila ang ulo ni Shad sa isang timba, sumagot siya. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng isang revelasyon. Tell me what happened. It's a good question because I blacked out during that time. A few hours ago, police were dispatched to an address on Stony Brook. Well, they found a kind of disturbing stuff at the house there. A lot of blood. Basically Shad's head. The head. Yeah, I can't believe I left the head alone. Patuloy ang mga pulis sa pagtatanong at lumabas ang nakakagimbal na mga detalye. Kusang ikinuwento ni Taylor sa detalyadong paraan. Kung paano ang kanilang pagtatalik ay nauwi sa isang madugong brutal na pagpatay, pagputol-putol ng katawan, at lahat ng nangyari sa pagitan nito.
Hindi na kinailangan ng mga pulis na pilitin siya para makuha ang mga detalye at tila ikinatutuwa pa ni Taylor ang muling pagsasalaysay ng bawat bahagi nito. Ipinaliwanag niya kung paano sila ni Shad ay gumamit ng droga noong araw na iyon. Sinabi niya sa mga pulis na habang sila ay nasa kwarto ni Shad at nagsisimula ng maging mas intimate, ay inilabas ni Shad ang 2 metal na kadena, isa para sa kanya at isa para kay Taylor. Ayon kay Taylor, hindi naman bago sa kanilang mga private moment ang strangulation. Kalma niyang ikinuwento kung paanong isinabit ni Shad ang kadena sa kanyang sariling leeg. Pagkatapos ay bigla na lamang daw siyang nawalan ng kontrol at sinakal niya ito ng sobra. What were you thinking? I was going to do the same thing. You know, I was going in, and I did. And I went in. But then he was like, choke me. But he didn't really say it, so I'm like, he put it on his neck. I already know I'm going to choke him. And I did. He likes it. Alright. And I was going to walk him like a dog. And he wanted that? I have no idea what I was going to do with it. Kahit na nagpumiglas si Shad, namula ang muka, naging kulay ube at dumugo ang kanyang bibig, ay nagpatuloy pa din si Taylor. Sinabi niya na gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kung ipagpapatuloy niya ang pagsakal sa kanya. At sinabi niya na nararamdaman pa rin niyang tumitibok ang puso ni Shad, kaya't patuloy niya itong sinakal ng mas madiin. Ayon sa kanya, parang ayaw daw talagang mamatay ni Shad, ngunit sa huli, nagtagumpay siya sa pagsakal kay Shad Tyrion hanggang sa mamatay ito. Ipinaliwanag pa ni Taylor sa mga investigador kung ano ang tumatakbo sa isip niya habang ginagawa niya ito. During the blackout moment, like, shit. Like, he was coughing up blood. I'm like, I don't know, I just kept on going. Like, damn. Sorry. You made the comment, you said that when you were choking, you was coughing up blood, you kind of were like, going this far, I'm just going to keep going. Did you realize that by continuing that may kill him? Like, yeah, because I felt bad because I'm like, damn, he's going to be losing after this. I'm like, might as well just kill it. Did you want Shad to be dead? No, it was out of random. Like, I wasn't expecting that, and it kind of threw me off guard. Inamin din niya na nagustuhan niya ang ginawa niya. And you also said that you enjoyed it, right? And I enjoyed it. Oh, yeah. Alright. Yeah. What'd you enjoy about that? Just... Was it kind of thrilling, a rush, exciting? What was the feeling that you got out of it? That's all it is. I don't know. Okay. I'm just trying to understand what you were feeling. You're saying that you were enjoy it. You know, did it make you happy? Was it just kind of exciting? Like opening Christmas presents? Like, or? I don't know. Like, this is the thing that I have, like, I've always had, you know, like, you ever love something so much that you kill it? Like, it happens to me. That's the feeling that I have. I love something so much that I kill it. Like, I love it so much, and then I kill it. That's what happens to me. Ngunit ang marahas na ginawa ni Taylor ay simula pa lamang. Matapos niyang patayin si Shad, umakyat siya sa kusina ng ina nito at kumuha ng ilang mga kutsilyo mula sa kusina. Habang patuloy na nakangiti, tumatawa, at nagpapakita ng kasiyahan habang ikinukwento ang kanyang karumaldumal na mga ginawa. Ipinaliwanag ni Taylor kung paano niya sinimulang putol-putulin ang katawan ni Shad. Sinabi niyang sinimulan niya ito sa ulo, na inamin niyang paborito niyang bahagi. So we're gonna take the head somewhere? I like that. Matapos patayin si Shad, pinugutan niya ito gamit ang mga butter knife. Nang maalis niya ang ulo ni Shad, niyakap ni Taylor ang ulo ng bangkay nito sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Matapos nito, pinutol-putol niya ang katawan. Tinanong siya ng mga pulis kung nasaan ang iba pang bahagi ng katawan ni Shad. So you dismembered the body too? Yeah. Well, what did you do with the body parts? Oh, they're in the house. I know, I forgot the head. I wanted the head. Did you bring anything with you? Yeah, it's in the van. What? It's in the van. It's, I think it's a foot. A foot in the van? A leg, maybe. Sinabi ni Taylor sa kanila na mag-i-enjoy sila sa paghahanap ng lahat ng mga organs nito. Bukod sa mga nagkalat na bahagi ng katawan, makikita rin daw nila ang puso nito sa isang lugar at ang mga baga sa ibang lokasyon. Sa oras na matapos siya,
Halos naubos na raw niya ang talim ng mga kutsilyo sa sobrang paggamit. Inamin niya na ang dahilan kung bakit niya pinutol-putol ang katawan ni Shad ay dahil alam niyang kailangan niyang itapon ang katawan upang maiwasang mahuli. Matapos niyang gawin ito, kahit na plano niyang dalhin ang buong katawan ni Shad ay sinabi niyang tinamad siya at nagawa lang niyang dalhin ang isang binti nito. Sinabi rin niya na pinakaaabangan niyang kunin ang ulo at ari nito, kaya inilagay niya ito sa isang timba sa paanan ng hagdan. Subalit, dahil sa kanyang estado na dulot ng droga, nakalimutan niya itong dalhin. Si Taylor Business na nooy 25 years old ay kinasuhan ng first-degree intentional homicide, pagputol at pagsira sa bangkay, at third-degree sexual assault dahil sa ginawa niya sa bangkay ni Shad. Dahil sa nauna niyang mga kaso at sa bigat ng kanyang krimen, itinakda ang kanyang piyansa sa halagang $2 million. Kahit pa detalyado niyang inamin ang kanyang mga krimen, isang not guilty plea ang inihain ng kanyang abogado sa korte, nakatakda ang paglilitis sa kanya noong October 2022. Ngunit isang buwan bago magsimula ang paglilitis, idinagdag ng kanyang abogado ang not guilty by reason of mental disease or defect sa kanyang pahayag. Nangangahulugang maaantala ang paglilitis dahil kinakailangan siyang sumailalim sa pagsusuri bago ito magpatuloy. Pagsapit ng Nobyembre, napagdesisyunan ng korte na siya ay may kakayahang humarap sa paglilitis, ngunit nagpumilit ang kanyang depensa. Bago ang paglilitis, maraming beses nilang sinubukang igiit na si Taylor ay may mental na kondisyon noong panahon ng krimen at sa kasalukuyan. Gayunpaman, nagpatotoo ang mga alagad ng batas na si Taylor ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng psychosis o delusyon. Ayon sa kanila, siya ay kalmado at malinaw mag-isip. Ipinaliwanag din nila kung paano niyang naisaad ng eksakto ang bawat detalye ng kanyang pagpatay sa panahon ng interogasyon, mga detalyeng tumutugma sa mga ebidensya. Noong February 2023 sa isang pagdinig, humiling ang abogado ni Taylor sa judge na bigyan sila ng karagdagang 2 linggo upang matapos ng isang defense expert ang kanyang report. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, si Taylor ay nagpakita ng tila sinadyang mental problem nang atakihin niya ang sarili niyang abogado. Tinamaan niya ito ng siko sa ulo bago siya napigilan ng mga sheriff's officers at napakalma. Inupo siya malapit sa isang pinto habang bumababa ang tensyon dahil sa pangyayaring ito, nagbitiw ang kanyang abogado. Nakakuha si Taylor ng bagong abogado na muling sinubukang ideklara siya na walang kakayahang humarap sa paglilitis. Ang depensa ay kumuha ng forensic psychologist upang suriin si Taylor, ngunit tumanggi itong makipagkita sa eksperto sa loob ng ilang buwan. Nang sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila, ang eksperto ay binato ni Taylor ng upuan. 1 linggo bago magsimula ang aktwal na paglilitis, pinagbigyan ng judge ang huling kahilingan ng abogado niya para sa isang competency hearing. Sa wakas nakapanayam ng forensic psychologist si Taylor at ito ay tumestigo sa korte. Sinabi ng forensic psychologist na si Taylor ay nagkaroon ng bipolar disorder na posibleng may kasamang psychosis, na tumutugma sa diagnosis na natanggap niya noong siya ay 14, 16 at 22 years old. Ngunit hindi sumang-ayon ang mga court-appointed psychologists at muling itinuring si Taylor na may kakayahang humarap sa paglilitis. And did you talk about her presentation? When she presents herself, do you have comments about that? Yes, my comments about that are that it's very unusual, what we call presentation. How is she looking? How does she talk? How does she interact? Everything. What's going on in her mind and whatnot. And it's really, really unusual. And I searched my own 32-year memory bank here, and it's exceptionally unusual presentation, how she's coming across to me, the 2 attorneys, other evaluators in the school. Would you agree that she has a strange presentation? She does. How about her facial expressions? Can you give some commentary on that from what you've seen? Very unusual. She's been described as smirky. Smirky. She has inappropriate, grinning, weird grinning when she's talking about the crimes.
looking people have interpreted it to be like laughing at what she did. At times, in the jail, with evaluators, with me, at times, briefly, it's very strange. Other times looking, real, I mean, I can mimic it, very scowly. A lot of people interpret it superficially to be grinning. Yeah, grinning it all, but getting a kick out of everything. Not me. Based on my experience and training, that's a psychotic person right there. That's what's causing this really weird, bizarre. Sa wakas, nagsimula ang paglilitis ni Taylor noong July 2023. Patuloy na iginiit ng depensa na siya ay dapat ideklarang not guilty by reason of mental defect at maaaring nagkaroon siya ng mental breakdown noong ginawa niya ang krimen at nang siya ay umamin dito. Ngunit tila hindi na apektuhan ng mga kaganapan si Taylor, siya ay ngumiti at tila nasisiyahan pa sa buong paglilitis kahit na ipinakita ang mga footage ng kanyang detalyadong paglalarawan kung paano niya sinakal at pinutol-putol ang katawan ni Shad. Partikular siyang natuwa ng tumestigo ang kanilang kaibigan na nakasama nila noong araw bago maganap ang insidente habang ito ay nagsasalita. Ang kanyang mga reaksyon sa buong paglilitis ay nagpakita ng matinding kawalan ng malasakit sa krimen na kanyang ginawa at sa buhay na kanyang kinuha. 2 court-appointed psychologists ang tumestigo para sa prosekusyon na nagbigay diin na dahil ang mga kilos ni Taylor ay dulot ng droga, hindi siya kwalipikado sa plea na not guilty by reason of mental defect batay sa batas ng Wisconsin. Itinuro rin nila na ang paraan ng kanyang pagpatay kay Shad, pati na rin ang sinadyang paglilinis niya sa crime scene ay malinaw na nagpapakita na alam niyang mali ang kanyang mga ginawa. Ipinakita rin ng prosekusyon ang isang litrato na kinuha ni Taylor bago ang pagpatay, kung saan siya ay nakatabi sa larawan ni Jeffrey Dahmer, isang kilalang serial killer. Ipinakita rin nila ang ebidensya ng kanyang pagkahumaling kay Dahmer, kabilang ang maraming paghahanap sa Google tungkol sa pangalan nito, mga larawan at impormasyon tungkol sa kanyang mga krimen ilang araw bago niya pinatay si Shad. Did you note any searches related to Jeffrey Dahmer? Yes. Was there one? Was there more than one? How many? 24 total searches. Pagkatapos lamang ng isang oras ng deliberasyon, si Taylor Shabisnes ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Kinailangan pang magdesisyon ng jury kung si Taylor ay nagkaroon ng mental disease o mental defect noong ginawa niya ang krimen at ang kanilang desisyon ang magtatakda kung siya ay ipapadala sa isang mental institution o sa kulungan. Pagkatapos ng isa pang oras ng deliberasyon, nagpasya ang parehong jury na si Taylor ay hindi nagkaroon ng mental disease o defect noong oras o pagkatapos ng krimen, at si Taylor ay ipapadala sa kulungan. Isa pang pagdinig para sa hatol ang itinakda upang malaman kung gaano katagal ang kanyang sentensya. Dahil inalis ng Wisconsin ang death penalty noong 1853, ang pinakamabigat na parusa na kanyang maaaring harapin ay habang buhay na pagkakakulong. Dumating si Taylor sa pagdinig na may suot na spit mask na iniulat na sanhi ng kanyang kamakailang masamang asal at para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid niya. Ang ganitong mga mask ay karaniwang ginagamit bilang pag-iingat laban sa posibilidad ng pagdura o pagkagat ng isang bilanggo. Ngunit kahit na natatakpan ng mask ang karamihan ng kanyang mukha, kitang-kita pa rin ang pagngiti ni Taylor habang nasa pagdinig. Parehong nagpatotoo ang lola at ama ni Taylor sa kanyang pagdinig para sa sentensya. Ang kanyang ama, na nananatiling nakakulong, ay dumating sa korte suot ang kanyang orange na uniforme bilang preso. Tumestigo siya tungkol sa traumatic na pagkabata ni Taylor, kabilang ang pagkamatay ng kanyang ina at ang patuloy na issue sa kalusugan ng kanyang pag-iisip. Everybody loves Taylor. Think she's a monster? No. Ang prosecution din ay humiling na hindi bigyan ng parol si Taylor, na binanggit na pinatay niya si Shad dahil gusto niya ito at nasiyahan siya sa ginawa niya. Sinabi ng prosekusyon ang mga mismong salitang binitiwan ni Taylor sa korte na sinabing, "Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko at wala akong nararamdamang pagsisisi para kay Shad." Sinentensyahan ng judge si Taylor Shabisnes ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol.
Dagdag pa ang karagdagang 10 taon para sa kasong mutilation of a corpse at sexual assault. Binanggit ng hukom na kailangang maprotektahan ang publiko laban kay Taylor. Dahil parehong nakakulong ang mag-asawang siya business, ang kanilang anak ay inaalagaan ngayon ng mga lolo at lola ni Taylor. Ayon sa ulat, isinuko na ni Taylor ang kanyang karapatan bilang magulang upang maampon ang bata ng kanyang mga lolo't lola. Ang pagkamatay ni Shad Therion ay hindi lamang isang kwento ng karahasan. Ito ay isang trahedya na nagpapakita ng kahinaan ng tao sa ilalim ng impluwensya ng droga at mga sakit sa kaisipan. Ang krimen na ito ay patuloy na magsisilbing paalala ng mga panganib na maaaring dulot ng mga maling hakbang sa buhay. Big shoutout po sa ilan sa aking mga taga-subaybay pati na rin sa mga silent listeners. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik. Mag-iingat po tayo palagi. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.